dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at gayon din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa Ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, isinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarswela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon nito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo.
sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayoriya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawa na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you, Senator Escudero. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Before we recognize our second, thank you, Chief. Our next interpolator, may I just make two quick manifestations for the DPWH, Mr. President, if I may? Yes, may we return back to our, yes, I move, Mr. President, to manifest that the suspension of rules is no longer in effect. I so move. Any objection? Hearing none. Motion is approved. Thank you, Mr. President. Mr. President, just 2 points for the good sponsor on the DPWH budget. With the permission of Senator Lacson, it'll just be very quick. Yeah, I would like to thank Secretary Dizon for helping us out on the collapse of the Buda Highway, which connects Davao and Bukidnon. It's actually the lifeblood of commerce between northern Mindanao and southern Mindanao. I believe they're working hard to already improve and open up the lanes once again. So I just want to put that on record because the people in Bukidnon and Davao, that area, are a bit angsty and anxious because imagine all the Dole products, Del Monte products, Unifruity fruits, mode of transportation for all our kababayans north and south dumadaan talaga dyan sa Saire Highway na Buda Bukidnon Davao Road. So just for information, I believe it's already being done, Mr. Secretary, no, right now na umpisa na yung repairs. Secretary promises that in 1.5 months tapos na po yung detour. No? Yeah. So tapos na po yun. Ganun si Secretary Dizon. Mabilis. Yung nawala siya sa DOTR, medyo may problema yung DOTR kasi bumagal na konti. Pero bumilis naman dito sa DPWH. Your Honor, another point lang is also the Atugan Bridge. And for those who are familiar with that road, that's a very important bridge. It's the tallest bridge in Mindanao. I heard that it needs to be retrofitted. Just for manifestation lang, Mr. President, is I hope that the Secretary will be on top of it on the retrofitting. Kasi right now, they're only allowing, and for the information of everyone, the Atugan Bridge was built in 1986. So in fairness, it's been strong and steady for how many years? Almost 40 years now. Almost 40 years. So, yun lamang po, sana mabigyan din ng pondo yan ng Secretary para sa retrofitting. Kasi right now, they only allow one truck at a time. So the traffic is built up from both sides. Kasi, syempre, kung one truck, and daan na ng truck mo yan. From Bukidnon, we're the #1 producer of agricultural products in the country. So, yun lamang po, Mr. Secretary, and of course, Chairman, and I have full support to the sponsor and of course to the department. And I hope with all these revelations na things will be more efficient and effective the next few years. Salamat, Mr. Chairman. Well, Mr. President, nung pumasok po si Secretary Dizon, nakahanap po siya ng mga amounts na hindi ginagamit, nakatipid rin po. So nagpadala po siya ng letter ho sa atin. I think nakahanap po sila ng mga around 25 billion. At linagay ho nila yon sa mga retrofitting of bridges. Not only in Bukidnon, but nationwide po. So marami ho tayong bridges na kailangan po reinforce, retrofit. So next year, marami ho tayong makikita ng ganun. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Chairman. So, Mr. President, thank you for giving me the time. We'd now like to recognize our distinguished colleague from Cavite, the Republic of the Philippines, our Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Ping Lacson. President Pro Temp, Senator Ping Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Will the distinguished sponsor yield the floor to this representation for some clarificatory questions? Yes, Mr. President, it will be an honor to receive questions from Senator Lacson. Thank you, Mr. President. The DPWH has a
number of key programs, and types of projects that we may be interested to be enlightened and to find out what these programs are all about. Now, I will name a few of them. Yung asset preservation program, When we say asset preservation program, ano po ba ito? Under the sub-programs, Mr. President, Senator Lacson, meron ho dito preventive and maintenance, rehabilitation, construction, upgrading of damaged paved roads, rehabilitation, construction of roads with slips, slope collapse and landslide, construction, upgrading, rehabilitation of drainage along national roads. So nakikita ko ho dito, marami ho dito ay preventive maintenance at pag-aayos po ng mga existing roads, Mr. President. And then network development program. Ito po ay yung mga sub-programs po niya, road widening, construction of bypass diversion roads, construction of missing links, new roads, construction of flyovers, interchanges, underpasses, long-span bridges, off-carriageway improvements, and paving of unpaved roads. So these are existing roads na pinapalaki ho nila or nag-improve po ng connectivity in a locality, Mr. President. Thank you. Of course, the next one, bridge program, medyo obvious. Yes, ito yung mga tulay po ito, Mr. President. Lalo na yung flood management program. Medyo alam na natin lahat yan by now. Yes, Mr. President. Local program. Locally funded. National. Po, Senping, yung you're pertaining to the locally funded projects. Yes. And of course, yung Convergence CSSP. Convergence and Special Support Program. Yung Convergence po, ito po yung projects na meron pong kaugnayan sa iba pang departments, katulad po ng tourism, ito po yung kanilang trip, tapos meron rin sila for transportation, and then meron rin po sila for trade and industry. So, enroll it po. So, ito yung mga infrastructure projects na related to the mandates of other departments at kailangan po sila mag-converge. Ang napansin ko lang po dito, Mr. President, distinguished sponsor, yung CSSP, parang all through the years, especially from 2023 hanggang 2025, significantly bloated every year. To state my point, Mr. President, sa 2024, 2025, 2026. Sa NEP, 174 billion, And then sa GAA ng 2024, nag-increase siya ng 136%, umabot siya ng 410.9 billion. 2025, ganun din, nag-increase siya ng 227% from the 2025 NEP of 221 billion 499, nag-increase siya papuntang 504. And then again, 2026, ganun din. Unlike the others, especially yung network, bridge, flood management, wala masyadong increase, of course, yung asset preservation, ganun din, pero minimal. Bakit po ito laging bloated? Every year. Significant yung kanyang pagtaas. Ito po ay mostly sending congressional That's exactly initiative my point, no? under the CPAG and BIP. BIP. Tama ho.
in basic infrastructure program and also the sustainable infrastructure projects, elevating gaps. Pero sinabi ko kay Secretary Vince na parehong-pareho lang itong dalawa, yung SIPAG and BIP, at nakakalito lang